ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, FujiTV. Not say that. Sabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Yes, maaliwala sa mukha ni Vice President Sara Duterte nang humarap siya sa media kanina para magbigay ng pahayag patungkol sa isinampang impeachment laban sa kanya na ngayon ay nasa Senado na. Ilang araw matapos maiakyat sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, humarap na siya sa publiko. Sa kanyang binasang mensahe para sa sambayan ng Pilipino, nagpasalamat siya sa mga sumuporta at nagmahal sa kanya. Ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Tiniyak rin niya na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Tumanggi namang magkomento ang Vice Presidente sa mga tanong kung ano ang nararamdaman niya sa tila pagtataksil ng mga dating malapit sa kanyang kongresista na pumirma sa impeachment complaint. Wala akong feelings about it. Kasi kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles, but we are friends, yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Oo. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Hindi rin siya nagbigay ng reaksyon na una sa listahan ng mga kongresistang pumirma sa impeachment si Presidential son at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Ayon kay VP Sara, handa na ang kanyang legal team para idepensa siya sa impeachment pero hindi niya sinagot kung kabilang rito ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, he is welcome. He is a lawyer. Hindi pa rin daw sila nakakapag-usap ulit na mag-ama mula nang umakyat sa Senado ang impeachment pero nagpadala na siya ng mensahe rito. Everything will be all right. Yan nata ang sinabi ko. His reply was a song, MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Itinanggi rin niya ang alegasyon ng assassination plot na kasama sa articles of impeachment. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, FujiTV. Not say that. May mensahe naman si VP Sara sa kanyang supporters. Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdedepende sa atin. Nagpasalamat rin si VP Sara sa Iglesia ni Cristo sa isinagawa nitong National Rally for Peace. Nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Sa huli ay nagbiro pa si
VP Sara na mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ang ma-impeach ng House of Representatives. Natanong din siya patungkol sa plano sa 2028 kung sasabak ba siya sa presidential elections. Ang sabi niya, malayo pa naman tayo doon, pero una niyang sinabi sa mga nagkaraang panayam na seryoso rin niyang ikinukonsidera yung pagsabak sa presidential elections. Pero titignan pa rin daw nila yung mga numero at lalo na yung mga survey. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, natanong ba siya tungkol sa naging pagpapasya ng mga mambabata sa mataas sa kapuluan ng Kongreso na iniurong muna or gagawin ang pagtalakay sa usapin ng Articles of Impeachment sa Hunyo 2? Hindi niya sinagot yung patungkol sa bagay na yan, Alex. So, medyo limitado lang din yung mga sinasagot niyang tanong kanina. At kapag hindi niya sasagutin yung tanong, ay sinasabi niya na, I will not answer that question. At Party List Representative Rodante Marcoleta ang kanyang naging pahayag sa usapin ng West Philippine Sea. Umani kasi ng batiko si Congressman Marcoleta nang sabihin niyang wala namang orihinal na tinatawag na West Philippine Sea. Ngunit sa pamamagitan ng administrative order ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012, tinukoy ang bahagi ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa bilang West Philippine Sea. Sa programang Saganang Mamamayan ng NET25, ipinaliwanag ni Congressman Marcoleta na ginamit lamang ang terminong West Philippine Sea para ipagdiin ang pag-aari ng maritime rights ng Pilipinas sa lugar. Ngunit nananatili itong bahagi ng South China Sea na siyang kinikilalang katawagan sa lugar sa buong mundo. Itong tatlong bahagi na ito, ito yung ating maritime rights. Ito yung sinaklaw nila, ito yung West Philippine Sea, sabi niya. Yung lahat. So, alam mo, kahit na hindi mo pa sabihin West Philippine, atin talaga yun. Iyan po ay nakasulat sa mga treaty na ating pong pinirmahan, kung tawagin ay UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. So, meron tayong 12 miles territorial sea, meron tayong 12 continental shelf, exclusive economic zone. Atin yun. Malawak, Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po ninyo, atin po lahat yun. Kahit ano pong mangyari, hanggang sa huling patak ng ating dugo, ilalaban po natin yan. Ang sinabi ko lamang po, nung pinangalanan po yun ng West Philippine Sea, tayo lang pong gumawa nun eh. Halimbawa, ginugel nung halimbawa, ano ba pinag-aawayan ng mga Pilipino tsaka na ginugel niya? Hinahanap niya sa yung West Philippines. Hindi niya makikita eh. South China Sea, sino pinagtatawanan? Tayo. Hindi na po natin kailangang pangalanan. Atin po talaga, uulitin ko po yun. Kahit na po hindi natin pangalanan, atin po talaga yan. At huwag nating isusurrender yan. Huwag po niyo sasabihin na ako'y traitor. Nilagyan lang po natin ang pangalan. Sinasabi ko, hindi na po kailangan sapagkat wala po, hindi kinikilala. Dapat pinarehistro natin doon sa mga international organization na silang gumagawa ng mga pangalan ng karagatan. May coordinates yan. Kaya pag hinanap nila, titingnan ng coordinate, yun pala. Wala nga. Sino pagtatawanan tayo? Inililis ko lang na tayo pagtawanan ng ibang bansa sapagkat pinilit natin gano'n. Atin na yun eh.